Okay, magandang araw. Dito na naman si Paul ng Paul Computer para tulungan kayo sa inyong problema sa inyong computer. Okay, so disclaimer muna tayo Siyempre kasi ang ituturo ko dito sa aking channel ay base lang sa mga natutunan ko. Okay, experiences kumbaga sa pag-ayos ko ng computer. Okay? So bago tayo magpatuloy dito sa ginawa kong video ay sa tingin ko mas maigi na pag-usapan muna natin ang dahilan kung bakit bumabagal yung ating computer. Okay? So maikling kuwan lang Okay? Naranasan na ba ninyo na tuwing nagre-reformat kayo ng inyong computer, tapos nag-install kayo ng bagong operating system, Windows, okay? Napansin ba ninyo na kapag bagong install lang yung Windows, tapos wala pang masyadong maraming program, ay napakabilis ng inyong computer, okay? Bakit habang tumatagal, na nag-install ka ng mga applications yan, mga games or kung ano pa dyan, di ba? Bakit habang tumatagal ay bumabagal yung ginagamit ninyong computer? Okay? Bakit kaya? Okay? So, ganito yan, Kasi, kapag nag-install tayo ng application, games sa ating computer, napupunta yan sa program files ng inyong Windows. Yung program files na yan nakalocate doon sa may drive C, okay? Sa drive C ng inyong computer, okay? Kung saan naka-install ang inyong operating system, yung Windows, okay? So syempre habang unti-unti kayong nag-install ng program sa inyong computer, ay umiikli naman yung free space sa inyong drive C, okay? So yan ang nakikita kong common na dahilan kung bakit pagtagal ay bumabagal yung ating computer, okay? So pero alam nyo sa totoo lang, maraming dahilan kung bakit bumabagal talaga yung ating computer, okay? Meron kasi tayong ginagawa sa ating computer na nagiging cause na bumabagal siya, okay? So sana panoorin nyo itong ginawa kong video hanggang sa dulo, kasi tuturo ko dito sa inyo yung mga paraan ko kung paano ko pinapabilis ang computer, okay? Yung computer dyan, paano natin pabilisin, okay? So kung bago ka pa lang dito sa aking channel at sa tingin mo ay kailangan mo yung mga ganitong content, meron kang ginagamit sa computer dyan, kailangan mo yung mga ganitong solusyon sa iyong computer, ay huwag naman kalimutan na i-hit yung subscribe button, tsaka pinutin yung maliit na bell icon para ma-notify ka every time na nag-upload ako ng video, okay? Mga bagong video. So simulan natin, okay? Okay, so number 1, uninstall yung mga programs or application na hindi naman ginagamit, okay? So syempre yung programs na ilalagay mo lang sa iyong computer, yung i-install mo, ay yung kailangan mo lang, okay? Kapag hindi mo naman ginagamit, wag mo na lang i-install, okay? Para importante kasi dyan na malaki yung free space ng inyong drive C.
Kasi nasabi ko na yata ito sa isang video na ginawa ko, yung tungkol sa yung explanation on how yung solution para sa slow running computer. Okay, so kasi syempre yung free space sa inyong hard disk sa drive C, kung saan naka-install yung inyong Windows, ay nagiging speed yan ng inyong computer. So kung sa tingin mo ay meron kang mga programs dyan na naka-install sa iyong computer, tapos sa tingin mo ay hindi mo naman ginagamit, ay uninstall mo na lang or itanggalin mo sa programs ng iyong Windows para lumaki yung free space ng inyong drive C. Okay? So kasi isa yan sa paraan para bumilis yung inyong computer. Okay? So tapos talagang hindi natin maiiwasan, minsan meron tayong mga files, 'di ba? Minsan mga movies, 'di ba? Mga music. So separate yan minsan kasi hindi naman kasi program yan mga files yan natin. Okay? So yung advice ko sa inyo, gumawa kayo ng yung ilagay niyo sa separate na hard disk, yung tinatawag na external HD, 'di ba? Yung mga USB. So doon niyo ilagay yung mga importanteng files niyo para ma-save niyo para meron kayong malaki na free space doon sa inyong drive C. Okay, so punta tayo sa next, number 2. Windows program lang dapat ang nakalagay sa inyong drive C. Okay, so hanggat maaari ay huwag kayo maglagay ng files sa inyong drive C. Okay, so ganito yan. Talagang hindi maiiwasan na kapag nag-install kayo ng programs, application sa inyong computer, ay napupunta yan sa program files ng Windows. Okay, so talagang nangyayari yan. So hindi natin maiwasan na talagang umikli yung free space doon sa hard disk. Pero maliit lang naman yan kasi mga programs lang naman yan usually yung mga ini-install natin. Okay, pero yung mga files ninyo na mga usually yung mga malalaki, yung mga movies, di ba? So kung hanggat maaari ilagay niyo sa separate na partition ng inyong hard disk. So example, kung meron kayong meron kayong hard disk drive C, so maglagay kayo ng isa pang partition na drive D. Okay? At kung hindi naman ay pwede niyo ilagay sa mga external HDD ninyo. Okay, yung mga USB. Okay, so meron kayong option, sabi ko nga, pwede ninyong ilagay yung mga files, ibang files niyo sa drive D. At syempre pwede din ninyong ibang files niyo pwede ninyong i-backup doon sa may external HDD ninyo. Okay, so halimbawa naman wala kayong external na USB HDD, at tapos ay gusto niyo mag-partition na lang sa inyong internal hard disk ng inyong computer, ang advice ko sa inyo, gawin ninyong 80% capacity yung drive C, tapos 20% capacity lang yung drive D. Okay, so yung ibig kong sabihin is yung drive C, yan yung magiging primary ninyo kung saan naka-install yung inyong Windows. Okay, tapos yung drive D naman, yan yung magsisilbing backup ninyo. Diyan ninyo ilalagay yung mga programs ninyo, yung mga movies ninyo, mga MP3, ganun, mga installers. Okay, so yung drive C ninyo dapat Windows lang ang nandun. Okay, Windows program lang, wala nang iba. Okay, so yan yung paraan ko para pinapabilis ko yung ginagamit kong computer. Okay, okay, so halimbawa meron kang 1 terabyte na internal
hard disk storage sa iyong computer. Okay? 1 terabyte ha. So, kapag sinabi kong 80% sa drive C, syempre yung magiging capacity ng drive C mo is 800 GB. Okay? Tapos yung drive D naman, partition is 200 GB. Okay? Okay, so punta naman tayo sa next. Yan yung tinatawag ko na system balancing. Okay? Balancing ng mga major components ng ating computer. Okay? Yung processor, yung video card, yung memory, tsaka internal hard disk ninyo. Okay? Ng inyong computer. Okay, so syempre, yan yung pag sinabi, para sa akin, yan yung pagkakasundo-sundo ng mga capacity ng mga components sa ating computer. Okay, so halimbawa, no, yung computer mo dyan is nasa 3 GHz. Okay, so syempre, yung magiging hard disk ninyo dapat dyan is nasa 320 GB, 500, at pwede naman hanggang 1 terabyte. Ano? Sa tingin ko parang kaya yung 1 terabyte. Okay, pero yung 3 GHz ninyo na computer processor, kung meron kayo dyan, ano, hindi kayo pwedeng maglagay ng 160 na GB na internal hard disk para dyan. Okay, kasi alam nyo, mako-compromise. Okay, yung internal hard disk, sisirain lang siya ng computer niyo, yung processor ng computer niyo, sisirain niya yung hard disk na 160 GB kasi masyadong maliit siya. Okay, so sana naintindihan niyo yung ibig kong sabihin about sa paano magbalanse ng mga capacity ng components sa computer, mga parts, okay, mga processor, ganoon. Okay, so pag sinabi ko nga system balancing, ano, dapat balansehin natin yung mga major components na parts ng ating computer. Okay, kasi karamihan sa atin nag-upgrade lang ng ibang parts, pero hindi nila alam yung talagang paano magbalanse, kasi merong ibang parts na masyadong maliit, ano, yung capacity niya, kaya nako-compromise, katulad ng sinabi ko kanina about sa mga hard disk ng computer. Okay, okay, so huwag kayong mag-alala kasi tuturo ko pa rin yan, itong about sa system balancing, ano, sa next na gagawin kong video. Okay, pero sa ngayon, ituturo ko muna yung mga dapat ninyong gawin o yung mga dapat ninyong i-upgrade, depende sa kung saan mo ginagamit yung computer. Okay, so simulan natin doon sa may mga mahilig sa games dyan. Okay, yung mga gamer or yung mga gumagamit ng mga Adobe Photoshop, ano, yung mga graphics designer. Okay, okay, so syempre, ano, yung mga installer natin dyan na ginagamit para sa computer. Okay, merong tinatawag yan na minimum requirements. Okay, so syempre, yung computer natin dapat upgraded. Okay, upgraded yung processor, yung video card, at saka yung memory. Okay, tapos sa games naman, syempre merong nire-require na free space. Okay, so sabi ko nga kanina, napaka-importante yung free space sa inyong drive C, kasi isa rin yan sa nakakapagpabilis ng inyong computer. Okay, so kung ikaw naman yung tao, ano, na laging babad sa internet, okay, siguro sa trabaho mo, ano, or usually sa mga call center, no, yung
yung kailangan na i-upgrade mo is yung memory. Okay, yung memory ng computer. So, halimbawa, malaki yung free space ng drive C ng computer mo. Kapag malaki yung memory ng computer mo, makakatulong siya para lalong pabilisin yung computer mo. Okay, so punta naman tayo sa susunod, number 4. Isang antivirus lang dapat ang naka-install sa ating computer. Okay, so ewan ko sa iba dyan, baka meron kayong gumagamit na kuwan dyan na dalawang antivirus. Alam nyo kuwan, dapat isa lang. Okay, kasi isipin mo na lang, kapag syempre yung ginagawa ng antivirus natin sa computer, nagsascan siya ng mga files. Okay, so kung dalawa yung antivirus ninyo dyan, okay, so merong conflict na nangyayari kasi pareho lang yung ginagawa ng antivirus ninyo. Ibig kong sabihin is pareho sila ng operation. Okay, so nag-aagawan sila. Okay, so, kaya nagkakakos na bumabagal yung inyong computer. Okay, okay, at yung huli, number 5, gumamit ng cleaner or system optimizer sa inyong computer. Okay, so yung ginagamit ko is usually yung CCleaner. Okay, so ewan ko sa inyo dyan, marami namang mga cleaner para sa computer. Okay, so alam nyo kasi kapag gumagamit kayo ng internet, merong mga leftover na mga files na naiiwan sa inyong computer. Okay, yung mga pictures, mga files, yung mga tawag dyan is mga unnecessary files. Okay, so kapag sa tingin ko sa mga cellphone merong ganun din, so gumamit kayo ng mga cleaner para matanggal niya yung mga unnecessary files sa inyong computer para lalong mapabilis ng inyong computer. Okay, kapag malinis, walang mga files na hindi naman ninyo ginagamit. Okay, so kusang tatanggalin yan ng inyong cleaner sa computer. Okay, so hanggang dito na lang muna itong ginawa kong video. Siya nga pala, meron ba dyan sa inyo na familiar sa application na ito, yung deep freeze sa computer? Okay, kasi merong mga advantages at disadvantage din kasi yung paggamit niyan. Okay, yung maganda dyan sa mga deep freeze ay talagang maganda yan sa internet. Okay, kasi pwedeng gamitin ninyo na para hindi mapasukan ng virus. Okay, kasi nakalock yung system ninyo. So isa rin yan sa nakakapagpabilis ng inyong computer kasi ilalak niya. Tapos yung isa naman is yung Windows System Restore. Okay, so kasi alam nyo hindi ko ginagawa yan, yung Windows System Restore, kasi mahilig kasi ako sa mga backups. Okay, so yung mga files ko usually nasa external HDD ko nilalagay. Okay, so kung alam niyo kung yung mga paraan ko, kung paano ko pinapabilis yung computer, sa tingin ko hindi na ninyo kailangan yung maglagay pa ng deep freeze or maglagay kayo ng system restore every time na nagre-reformat kayo ng inyong computer. Okay, so hindi na ninyo kailangan yan once na alam niyo kung paano pabilisin ang inyong computer. Okay, pero depende pa rin sa sitwasyon. Okay, meron pa rin mga time na
kailangan ninyong i-gamitin yung deep freeze or yung Windows System Restore. Okay? Pero tulad ng sinabi ko, kung alam mo na kung paano pabilisin yung computer mo, ay hindi mo na kailangan yung deep freeze or kwan. Okay? So sana nakatulong naman itong ginawa kong video para sa inyo. At maraming salamat hanggang sa uulitin naman na gagawin kong video. Okay?